Paano nga ba mag-apply dito sa Hong Kong as a domestic helper? Ako nag-apply ako kasi is nagtingin muna ako sa mga page, sa mga group chat o join ako diyan kung ano mga legit agency. Nakapag-apply ako sa Iloilo branch kasi doon ako nag-stay that time noong December 27, 2024. So ang na-process yung mga paper ko is February na yata yun. Then tumawag ang employer ko is nakatatlo akong salang sa interview kasi medyo kinabahan ako noon. March 8, may tumawag sa akin na tutulog ako, bigla na lang tumawag, di ko alam employer na pala yun. So, wala kaayos-ayos ang buhok ko, dali ako, pero yun, hindi ako confident. So, tapos ang signal ko is hindi rin nakipag-cooperate, matanda yung dalawang mag-asawa, tapos ang babae na pansin ko is purong masungit. So, hindi ako doon na luckily na select. Then, March ay 12, sabi naman ng another Hong Kong agency naman tumawag sa akin, mag-prepare daw ako mag-wear t-shirt, matawag na nakaset ako sa 1 p.m. Tapos doon, nag-ready naman ako ng introduce yourself, pero pagbanggit ko ng my mother is passed away, biglang naputol ang interview namin kasi na-search ko pala, bawal pala yung magsabi ng gano'n. Basta, simple lang dapat pala na yung name mo lang, edad mo, taga saan ka, ilan ang anak mo, ang skill mo, yun lang. Tapos, nag-attend naman ako, pray ulit ako kay Lord. Sa Lord, pangatlong employer na to, sana sa pangatlo is lucky, bigyan mo po ako ng mabait na employer, nag-pray ako. Huwag muna po ako bigyan ng masungit na employer o hindi ko pa kayanin. So, luckily naman, pagdating ko ng 14, 12, 14, 2 days, tapos sabi ko, sinit ko na yung cellphone ko kasi ang cellphone ko basag ang kalahating talaga. Ang kalahati dito yun sa kanan, talagang screen ko is nasira talaga. Kung minsan di ko mapinasay ko, Lord, ano ba talaga itong plano mo sa akin, pray ko. Tapos yung luckily naman nag-ready talaga ako doon. Tapos naalala ko yung sabi ng agency ko na nag-applyan ko doon, na tuhaan ako ng video ng first day na nag-apply ako, is wear your smile. Pag kinakabahan ka, smile, 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 para ma-relax daw. Yun ang ginawa ko. Kung ano kabaka ko, sabi niya, relax lang, sabi ng agent ko. Tapos maya, i-join ka na sa tatawagan na daw niya yung employer ko. Yung finally, nag-diretso naman yung aking interview at yun nga lang, may lang din ako na, yun lang, yung pangalan ko, edad ko, ilan ang anak ko, ano yung, mo, skill mo, tapos mo, yun lang, tapos na, tapos, thank you lang ako, siyempre, great morning muna, ayun Tapos, after 30 minutes sa pag-usap namin, tinanong nila kung marunong magluto ng congee. Ang congee pala is lugaw, mabuti na lang at na-search ko agad. Tapos, sabi ko kung may-experience ka na sa pag-alaga ng bata, sabi ko meron na ako almost 10 years, tapos may dalawa naman akong anak. Then, sabi niya, marunong ka bang magawa ng pizza? Sabi ko, hindi pa ako nakagawa sa oven, pero nakagawa ako sa ay sa kawali. So sabi ng employer ko, pwede pala yun, really? Can make yun. Kasi pag spaghetti daw, sabi ko, yes. Kasi sabi ko, ay cook ako sa karinderya namin. Nagtrabaho ako din. Then, naging manager ako nag-manager din ako sa restaurant ng mga pagluluto, handle din. Tapos nagbibake ako ngayon. Sa kasalukuyan, present anong work ko. Sabi ko, nagpapain sila ko, nagbibake ako ng mga donuts. So, namin sila kasi marunong ako. Mahilig daw ako sa bata. Tapos, may tinanong sa akin in case na anong mangyari sa bata kung may lagnat daw, anong gagawin ko. Sabi ko is, kung ka lang, tatawagan ko po kayo o agad immediately para ma-advise ko kung ano yung dapat kong gawin. Kasi ito yung magde-decide kung anong mga okay ko daw. Tapos, kung may tumawag daw na stranger sa akin, kumatok, anong gagawin ko, hindi ko magbubuksan siyempre, kasi sabi ko, may yan, tawag lagi ako sa iyo, lahat ng mga informasyon, tawag ako niyan. Ayun, after 30 minutes sa pag-usap namin, sabi ng agent ko is, congratulations, nasilip ka ng employer mo at gusto ka nilang mag-process na. Ayun, finally, ikatlong interview ko, nasilip ako, March 14. Pero 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ang pitong araw, sabi ng ko, tinawagan na ako ng bakit hindi pa daw ako nagpa-process. Sabi ko, ma'am,
sabi ko, bigyan mo pa ako kasi kailangan ko pala ng 5,000 na mag-down sa medical. Nawagan ako ng agency ko doon sa Iloilo branch. So, gusto ko po, kapipray ko naman, ngutang muna ako kay Bombay. Ayun, nagparasis ako ng 5,000, bayad muna doon, medical. Then, after medical ko, 2 days ako medical kasi balik-balik ako. Nag 3 days kasi yung sa mata ko, yung eyeglass ko yung pala may diferensya yung mata ko, kailangan mabasa ko yun para maipasang standard. So nag-antay na naman ako ng mautang na Bombay para makapagsalamin. Luckily may murang akong 700 lang, okay na-adjust naman. So yun, pag luckily na naman ako. Then pagka ko nun, ka naman dihan 2 days, sabi niya, okay, pasado ka sa medical mo, mag-process ka na. Nagpirma na ako ng OSC at papadala daw yun sa Hong Kong para pirma ng employer ko. Ayun lang guys, at diretso ko yung kung sa next na video ko is kung paano ko ako nag-training sa mga daanan kong training sa TESDA kasi first time